Since marami po yung talahib dito sa area namin before, tinawag nila yung location namin as Katigbawan po. And dito sa Isle, obviously yung nakikita ninyo na inspiration dito yung Station of the Cross po. Opo. Okay, so andito naman Sir Mario, makikita natin yung malaking bahagi po ng mosaic na meron din po sa simbahan ng Tigbawan. Grabe, ang laki no, parang siyang malaking dome. Parang Yes. ganun ang itsura niya. So ito po yung patunay na Tigbawan is the venue of the first Jesuits boarding school for boys po. Ang Tigbawan ay isang bayang may mahalaga at makulay na kasaysayan na nagmula pa noong panahon ng mga Espanyol. Mula sa mga unang pamayanan at kalakalan sa Panay hanggang sa pagdating ng mga misyonero, ang Tigbawan ay naging saksi sa mahalagang yugto ng kasaysayan ng Iloilo. At pinaniniwalaan nagmula ang pangalan nito sa salitang Tigbaw, isang uri na mataas na damo o reed na dating sagana sa lugar. Dahil maraming Tigbawan tumutubo dito, tinawag ng mga katutubo ang lugar bilang Katigbawan. At sa paglipas ng panahon, ang pangalang ito ay naging Tigbawan. At sa bayan din na Tigbawan, makikita ang isa sa mga pinakamahalagang pamanang pangkasaysayan ng bayan. Ito ay ang San Juan de Sahagun Parish Church o mas kilala bilang Tigbawan Church. Itinatag ang parokya noong 1575 ng mga Paring Agustino dahilan upang ito ay maging isa sa mga pinakamatandang parokya sa lalawigan ng Iloilo. Mula noon, nagsilbi itong sentro ng pananampalataya, pagtitipon at pagkakaisa ng mga mamamayan at naging mahalagang bahagi ng buhay ng mga taga-Tigbawan sa mahabang panahon. Sa labas ng simbahan ay makikita din ang mga detalyadong disenyo at ukit na bato na nagpapakita ng husay ng mga sinaunang manggagawa at na mayamang sining na naiwan mula sa panahon ng mga Espanyol. Kabilang din sa makikita sa simbahan ay ang orihinal na silid binyagan, isang bahagi ng lumang simbahan na patuloy nagpapaalala sa kasaysayan at tradisyon ng mga taga-Tigbawan. At maging ang mga pirasong mula sa mga gumuhong bahagi ng dating struktura ng simbahan ay muling ginamit at sinama sa musik. Sa ganitong paraan, ang mga bahagi ng lumang simbahan ay nanatiling buhay bilang bahagi ng bagong likhang sining. Ang mga musik na to ay hindi lamang nagsisilbing palamuti sa loob ng simbahan. Bawat likha ay may sariling detalye at kwento na naging mahalagang bahagi ng natatanging karakter ng Tigbawan Church. Sa uli, ang Tigbawan ay hindi lamang tungkol sa mga lugar na ating napuntahan. Ito ay tungkol sa mga kwentong bumuo sa pagkakakilanlan ng isang bayan, mga kwentong patuloy nating pinapahalagan at binibigyang buhay sa kasalukuyan. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang masayang pagtuklas papuntang Tigbawan, Iloilo. Good afternoon guys, this is Kuya Mario once again at welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa Iloilo at nasa bayan po tayo ngayon ng Tigbawan, no? Kung saan aalamin natin lahat ng mga kasaysayan, kung ano ba yung mga istorya mga nakapaloob dito sa kanilang bayan. At meron po tayong kasama si Sir Carlo. Good afternoon po Sir Carlo, maraming salamat po sa pagpapaunlak dito po sa napakamakasaysayan bayan ng Tigbawan. Sir, bigyan nyo naman po kami ng short history about po dito sa inyo pong bayan. Alright. So when we talk about Tigbawan po, una dapat malaman ninyo kung ano or kung bakit Tigbawan ang name ng municipality po natin. So actually na-derive po siya sa word na Tigbaw, which refers to a tall grass na abundant sa area. So in Tagalog, sir, that's talahib po in your term. So since marami po yung talahib dito sa area namin before, tinawag nila yung location namin as Katigbawan po. Then from Katigbawan, pinaikli po siya sa Tigbawan. And yun na po yung gamit namin na pangalan ng municipality up to the present po. Maliit lang po yung area namin. It is composed of 9,129 hectares. Pero meron po kami 52 na barangays po. So 9 are located dito mismo sa poblasyon, 10 doon sa coastal area, and the rest are being spread up into the boundaries ng other municipality po. Si Tigbawan po ay pangatlo sa pinakamalaking municipality dito sa 1st District of Iloilo, pero consider pa kami as the first class municipality po. So sa likod po ninyo, Sir Carlo, makikita natin dito yung munisipyo. Gano'n na po ba katagal to, munisipyo? Yes po, and for our munisipyo naman po, itinatag po siya last August of 1959. So from August of 1959, marami na pong naibago or naidagdag sa munisipyo ng Tigbawan po. Pero from the time na naitatag po ito, yung naiwan lang na original is yung stairs, yung dinadaanan natin paakyat sa second floor at yung poste. Yun lang po. The rest, nabago na po ito. Okay, so mula tayo sa munisipyo ng Tigbawan, now we will be proceeding doon mismo sa town proper na po ng municipality ng Tigbawan. Okay, so guys, dito yun sa may left side natin. Ayan, makikita natin dito. Dito sir, ano pong ipapakita nyo sa amin dito?
Okay, so actually, isa din po ito sa monument. Obviously, nasa town proper tayo. And ayun, normal sa plaza na magkaroon ng monumento ng ating national heroes na si Jose Rizal. Pero sa bayan ng Tigbawan, hindi lang po isang significant monument yung nire-represent niya, kundi dalawa. So aside from it is our national heroes monument, it is as well our Panay War Dead Memorial Monument po. So to appreciate it well, pwede tayong mag-forward din, sir. Ayun. So ito guys, makikita natin dito yung monumento ni Rizal. Ayan. And then, Panay, ano po? Panay War Dead Memorial po, sir. Yun, Panay Warded Memorial guys. So, ayan. So dito sir, ang dami palang no? Pwede pala sila dito, yung mga kabataan dito Yes po. Parang plaza na rin pala ito sir. Yes po. This is our town plaza po. So every morning and every afternoon po, students, mga matatanda, mga bata are actually invited to go here po. And dito sila tumatambay. At yung mga free time nila are being spent dito po. Oo. And if you can see on that portion din po sir, we have there yung playground po para din sa mga kids. So yun guys, may playground din pala dito, no? Tsaka maraming mga puno rin eh, no sir? Yes Ayan. po. So dito tayo sir. Dito po sir. Dito. So, ayan. So, nasabi ko po sir, this is our Panay War Dead Memorial Monument. And ito na po, nakalaan ito sa mga unsung heroes natin during the war po. So, for the information din po ng lahat, every March 18 holiday po dito sa island ng Panay. So, may commemoration po kami na hiniheld doon sa ating Panay Landing Memorial Monument doon sa Parara, Tigbawan, sir. And aside from that, meron din po tayong separate na commemoration na inilalaan para din sa mga unsung heroes natin during the war po. So, initiated po yan ng local government unit, DepEd, yung mga senior citizen, yung mga local and yung mga barangay officials are invited to join the commemoration dito mismo sa landmark na ito. So ibig sabihin, pagka meron talagang naka-specific na holiday talaga, no? Oo. Yes po. So, Sa holiday po Panay. sa buong island of Panay Warded. This monument is dedicated. Yan. sa mga unsung heroes during the war din po. Yun. So yun guys, pagpunta kayo dito, iba yung yung aura niya. Parang napansin ko dito is talaga yung mga tao is napaka-relax lang. Yes. Oo. Ayan. So dito, no, makikita natin dito, Sir Carlo, yung lawak ng harapan mismo ng simbahan. Ayan. Tapos ano po yung makikita natin dun, sir? Sa ano na yun? Okay, so yung portion naman doon, it is our Tigbawan Sports Arena actually. So dyan inheld yung mga indoor games and yung mga liga po dito sa bayan ng Tigbawan. Pero what makes it very unique is yung wall niya po. Yung wall niya is a sculpture na ginawa po ng local artist mismo ng Tigbawan. So we have this group of local artists sa Tigbawan, tawag namin dito ay taga-Tig. Opo. Oo, lahat ng mga members are taga-Tigbawan. So taga-Tigbawan doon po na-derive yung name ng grupo po. And on that portion, yung sculpture po, nire-represent niyo po yan yung timeline ng Tigbawan po. Okay. Okay, so kita naman ninyo yung presence ni Child Jesus sa center. That is the influence of the Spaniards na po dito sa municipality of Tigbawan, and the people around or behind the Child Jesus po, yan po yung community ni Tigbawan. So actually yung Tigbawan Parish Church po, or yung tinatawag namin na St. John of Sahagun Parish Church, isa po siya sa pinakalumang simbahan dito din sa probinsya ng Iloilo. Yun lang, hindi siya na-consider ng UNESCO as World Heritage Church. Since I know yung pinaka-first na requirement din, sir, dapat yung church niyo 70 to 90% original. And yung church ni Tigbawan, na-damage po ito ng earthquake. The Lady Kay earthquake, it's 7.4 magnitude na earthquake po. So ang laki ng naidulot niyang sira sa church ni Tigbawan. And isa din yon sa reason bakit hindi po siya na-consider ng UNESCO. Nakikita niyong facade, yung parte ng kumbento doon, and yung lugar kung saan ginagawa yung binyag, yun lang po yung original structure na naiwan sa church ni Tigbawan. The rest po, nireconstruct na po ito ng komunidad din ni Tigbawan po. So ibig sabihin nasira pala to ng yung Kaykay? Lady Kay Lady earthquake. Kaykay. Ano nga yun, sir? Anong year nga po yun? Hindi ko lang talaga maalala po, pero ang laki nun ng damage dito talaga sa island ng Panay, sir. Imagine 7.4 magnitude. Oo, may mga churches dito sa first district na wala talagang naiwan. Buti nga sa Tigbawan, meron pang naiwan na facade. And part of the convent, yes po. So tara sir, pakita natin sa kanila yung mismong pasad ng Kasi may nakita akong parang mga naka-engrave doon sa taas ng pintuan eh. So yun guys, lalapit na tayo dito sa mismong simbahan. Ayan. Tsaka yung itsura niya, sir, parang nakakakilabot sa tignan. Napakataas. Yes po. Ayan. So dito sir, ano po yung mga makikita natin dito sa may pasad? So actually sa facade itself po, sir, yung gamit po dyan, yellow limestone po. Opo. And yun din po yung karaniwang ginagamit dito
sa Southern Iloilo po. Yung mga churches dito, for the information of everybody po, churches ng Tigbawan, Gimbal, Miagao, San Joaquin, pare-parehas po yung materials na ginamit, and that's yellow limestone, coral stone, and sandstone po. Okay? So doon sa taas, makikita ninyo doon, may Santo Niño de Cebu po. Opo. Engraved din po siya. And ito, yung nasa baba, yun din po yung patron saint namin dito, si St. John of Sahagun po. So yun guys, makikita natin dito, no? Dito sa may gitna. Ayan, pero doon sa may taas, kagaya na pagdating ko, hindi ko siya napansin. Meron palang maliit na Santo Niño doon sa may taas. Grabe rin yung ano sir, no? Yung mismong engraved, no? Yung mga detalye. Ayan guys, makikita ninyo. Oh, I used to believe sin made you angry with me, but then you came close and tore that old veil. You said you were proud of me. We cannot forget, it's all about love, the love of the Father, Spirit and Son. No, we cannot forget, it's all about love. Oh, we've been forgiven in perfect love. So awake my soul, arise and shine, His glory lives in you. The story of my Jesus Christ forever made us new. Okay, so tara Sir Mario po, pwede tayo pumasok sa simbahan po. So yun guys, papasok na tayo sa may simbahan. Ayan. So ito yung tsura ng simbahan nila guys. Ang laki rin pala na ito. Sir, ano po? Yes po. So yung nasabi ko kanina po sir, yung part ng original structure po andun. Yung lugar kung saan ginagawa yung pagbinyag. So makikita natin na yung floorings niya is mas mababa compared to what we have here sa aisle, since that is said to be the original floorings and floor level ng church po. So pwede nating silipin sir. Tara sir. Bali ito sir pala, itinaas na pala ito, no? Itinaas na po. Tapos ang original pala ito. Ayan, makikita nyo guys, nandito ako, tapos nandun si, mga 3 step. Tapos ito na yung original na structure ng simbahan. Bali ito sir, ito po yung silid palabinyagan. Yes po, silid palabinyagan po. So dati ginagamit pa po natin ito. Pero ngayon, pinapractice na natin na gawin yan sa altar. Kasi kinoconsider din natin naman po yung area kasi hindi siya ganun kalawak po. So depende po yan sa number ng magiging ninong or magiging invites nila po during sa pagbinyag. So yun guys, ito. Pasilip lang namin sa inyo kasi sarado. Ayan. Pasok natin yung camera. Grabe, no? Yung sir, yung nasa ibabaw na yan, sir, yung mga adobe na yan, original po yan. Yes, yellow limestone po yung ginamit dyan, sir, to be specific po. And ayun din yung kaibahan, pag yun yung materials na ginamit niyo, kahit na makapal siya, iba pa din yung lamig na naidudulot nito sa lugar po. Tsaka ang taas niya, sir, ano po? Yes po. Ayun guys, makikita ninyo dito, grabe, no? Paano kaya na-form yan nung unang panahon, no? And yun pa sir, yung ginamit nila na pandikit dyan yellow, egg white po. Mga egg? Yes, egg white po yung ginamit nila na adhesive dyan sa pag-construct ng mga bato po. So yun guys, buti wala nga pumapasok ng ibon kasi alam ko parang kinakain din eh. Ayun guys, itsura namin ni Hello po. Ni sir. Ayan, labas natin yung camera. So ayun yung pala isa sa mga original structure dito sa simbahan. Tapos yung kanyang aisle sir, no, ang haba, simula doon hanggang doon sa may harapan, sa may mismong retablo mayor. Yes po. Ayan. Tapos sir, yung napansin ko dito, yung doon sa loob ng ito. Yes. Parang may mga dito. Mga mosaic po. Opo, mosaic. Okay, yes po. So, yon yung na-mention ko na nasira siya ng earthquake. After na nasira siya, yung komunidad actually nag-initiate na i-reconstruct yung church ni Tigbawan. Gamit pa din yung debris from the damaged structure po. And after naman na na-reconstruct po ito, yung parish priest na in charge dito before si Father Eleuterio Carton, pumunta po sa abroad para po mag-gather yung mga idea kung ano po pwedeng idagdag sa interior ng church. And ito, he come up with this design. I know nakakita na kayo ng mga mosaic dati, pero kaiba po yung mosaic dito sa Tigbawan. Since yung ginamit na material dyan, sir, coral stone po. And gawa din po ito ng local artist ni Tigbawan.
Wow. And dito sa aisle, obviously, nakikita ninyo na inspiration dito yung Station of the Cross po. Opo. And it is done by local artist namin, si Sir Edwin B. Tunugbanwa po, sir. So yun pala, yung mga libre pala na doon sa pagkaguho, ginamit din pala dito. Yes po. I-maximize lang po, sir, yung mga materials mula sa pagkaguho po. And sa mga mosaic dito, sir, manonotice ninyo na meron ding initial ng artist. Opo. If you try to zoom po yung mosaic, sa lower right corner po ng mosaic, meron pong initial letter E, letter B, and letter C. Yan po yung initial ng artist na gumawa ng mosaic po dito sa church. Mas clear ata doon, sir. Actually, lahat ng mga mosaic dito meron. Pero doon na portion talaga yung pinaka bestado yung initial po, yung letters. Sige sir, pakita natin. So habang naglalakad tayo dito sir sa loob, yung hangin talaga pasok na pasok. Yes, lagusan lang po, sir, gawa ng grills lang po yung nagsiserve na dingding ng simbahan. So yun guys, pag pumunta kayo dito ang presko, talaga yung hangin, no? Habang nananalangin ka dito, talaga ma-absorb mo yung yung sarap ng hangin. Yes, and then sir, makikita nyo na. Sa lower right corner ng mosaic po, merong initial, letter E, letter B, and letter T, yun po. Opo. Yung initial ng artist na si Sir Edwin B. Tunugbanwa po. EBT. Yes Yan, guys, po. Dito sa may right side. So ang dami pa rin pala makikita dito. Sir, ano po? Hindi lang yung facade, yung mga ganitong structure, no? Ito po sir, kasi ngayon lang ako nakakita ng ganito. Parang siya, parang pinagkabit-kabit na puzzle siya, no? Yes po. Pero hindi siya typical na parang crack talaga. Parang design na talaga niya. Yes po. Actually, yung iba po nakikita niyo, pati ito, yung mga sa in-between po na natatakpan. Sa amin po hindi tinakpan. Para at least ma-appreciate din po yung natural na shape po ng mga bato na in-apply dyan sa wall. Para makita pa rin talaga. Yes po. So yun guys, ito. Yung itsura ng mga bato doon sa may loob. Ayan. Kung pupunta kayo dito, yun yung mga makikita ninyo. So sabi niyo po again, sir, may marker din po dito. Yes po, actually may marker po dito, pero we'll be presenting it later po, sir. Doon po muna tayo proceed sa malaking bahagi po ng mosaic na meron po tayo. Sa Retablo Mayor. Sa Retablo Mayor po, yes. Okay. So yun guys, ilibot pa tayo ni Sir Carlo dito. Ayan. So yung aerial view po ng simbahan ng Tigbawan po, sir, naka-cross po siya. So ngayon, dito tayo sa aisle. Okay po. And patungo na tayo dito sa wings ng church. So ito po yung makikita nyo, another set of mosaic. Nagawa naman ito ni Sir Celestino Soriano po. Ayan, iba naman po yung inspiration niya dito. Ay wow, ang ganda. Stories in the Bible and some of the saints po, yung inspiration ng artist na gumawa ng mga mosaic on this portion po. So every detail talaga sir, napakahirap niyan sir Ayan guys, makikita ninyo yung mga mosaic. Parang painting siya, no sir? Parang yes ganun po. Pero kung lalapitan natin, mga maliliit siya na parang pinasel. Ayan guys. Ang ganda. So unique pala sir, no? Yung simbahan ng Tigbawan. Yes po. Yung usual kasi sir na mosaic na nakikita ninyo, glass na yung gamit, tiles na yung gamit. Sa amin po yung ginamit sa paggawa nito sir, coral stone po talaga, Sir Mario. So yun pala yung sinasabi sa akin ni Ma'am Kagain, Ma'am Sky, na siya, unique nga yung simbahan, So yun guys, ito, napitan pa natin para makita ninyo. Imbes na mga stained glass yung ilagay, yung galing mismo sa corals. Yes po, minaximize lang po talaga yung debris galing doon sa gumuho na structure po ng simbahan. Ang galing. Okay, so andito naman, Sir Mario, makikita natin yung malaking bahagi po ng mosaic na meron din po sa simbahan ng Tigbawan. Wow. Grabe, ang laki, no? Parang siyang malaking dome. Parang ganun ang itsura niya. So guys, ito para ma-visualize niyo, ayan, para tayong nasa isang loob ng isang, hindi ko maano, parang, siya parang nasa isang movie, no? Parang ganun ang itsura niya. Yes po. Ayan guys, Ito po sir, ano pong neto? Significant neto? Ano po yung meaning neto? Okay. According po doon sa mga artist na gumawa nito, sir, yung inspiration naman nila dito is yung panalangin sa Katoliko. Yung Apostles' Creed prayer po na panalangin sa Katoliko po. And ayun, minaximize yung debris from the damaged structure. They prefer na ginamit nila yung coral stone kasi po madali siyang i-shape, i-cut. So, kinotch, pinozzle, kinalayan bago nila in-attach sa wall po.
And ginawa nila ito more than 5 years po, Sir Mario. Naku, tagal. Yes po, more than 5 Oo. years po. Grabe guys, oh. Ayun, makikita ninyo, no? Hindi ko talaga, expected na may ganito dito sa loob ng, Tigbawan Church. Tsaka ultimo yung mga details. Ayan guys, yung mga details na makikita natin dito. Ayan, kuwang-kuha talaga. Kung iisipin natin, inisa-isa nila yan. Tapos nilagay dyan. Pinulayan. So grabe. 5 years pala ito ginawa, no, sir? Yes po. Mm-mm. So from the time na ginawa ito, sir, hindi pa po ito na-retouch. Hindi din po siya inayos. Since tinatry din natin na i-preserve yung authenticity ng masterpiece nila. Siguro kung may makapag-retouch nila, the artists themselves. Pero yun lang, si Sir Edwin Vito Nagbanwa, he already passed away po, sir. And si Sir Celestino, buhay pa up to the present. Yun lang, he is already old enough po to do the retouch ng ating dome po dito or yung mosaic na meron po tayo dito sa church po. So ibig sabihin, sir, isa to sa mga highlight dito sa may Tigbawan. Yes po, it is po, sir. And yun nga, kami sa LGU, sa Cultural Affairs and Tourism Office, tinitake time talaga namin, sir, na dalhin dito yung guest namin sa church to experience 100% sa mosaic na meron dito sa loob ng simbahan. Since hindi kompleto yung experience pag hindi nila napuntahan dito yung portion dito sa likod ng retablo. Grabe na. Hindi ko talaga in-expect sa namin ganito. So yun guys, makikita ninyo. Ayan, sa itaas. Ayan ang itsura dito. Ang ganda. Pwede po tayo mag-proceed dito sa retablo ng simbahan. Okay. So yun guys, after namin dito, sa may likod ng retablo, proceed muna tayo dito sa may harapan. Ipapakita rin to si Sir Carlos sa atin. Ayan, so yung nakikita ninyo, Sir Mario, yan po yung retablo ang tinatawag natin. And recently po lang siya nagawa, sir, 2019 lang po. Opo. Inline po siya ng pandemic. So if you can try to imagine po na wala yung retablo, yun po talaga yung dome, yung nakikita ninyo dito sa altar po. Okay po. Okay, so sa retablo naman, makikita natin doon yung santo ng yung patron saint ng Tigbawan, si Saint John of Sahagun, doon sa kabilang bahagi. Dito naman po si Divine Lady of Grace po, na naging temporarily na patron din ng Tigbawan dati po. Okay? And Santo Niño doon sa taas. Ay, po, Santo Niño sa taas. And also to share din, Sir Mario, Apo. every third Sunday of the year po, yun po yung kapestahan namin dito. That is in devotion to Santo Niño. And ayun, nagkakaroon kami dito ng separate talaga na mass para po sa mga Chinese community dito sa Iloilo. So nagre-request sila ng mass 4 a.m. exclusively para lang doon sa Chinese community because they believe na yung Santo Niño dito sa Tigbawan po, ganon ka-miraculous po. So every year, yun po yung tradisyon ng mga Chinese community dito sa Iloilo. So ibig sabihin, sir, may mga Chinese na rin pala nakatira dito, no? Manaka-naka po, pero yung nasa Iloilo City talaga na community ng mga Chinese, Ay, po, dumadayo dito, sir. dito. Oo. Okay. Mag-request ng mass for Santo Niño po. So yun guys, yung pala yung mga tradition dito, no, na natin. And then after dito, Sir Carlo, pupunta na po After tayo. dito po, magpo-proceed na po tayo doon sa marker nga na naibigay or na-issue sa atin ng Philippine Historical Institute po, Sir Mario. Bali, sir, dito punta natin. Yes po. Okay. So yun guys, ang lawak dito sa loob. At kung pupunta kayo dito sa may bayan ng Tigbawan, kailangan na dumaan kayo dito sa may sa kanilang simbahan. So dito pala siya sa may labas. Sir, ano po? Yes po. Pero Dito ano pa rin siya ng simbahan? Yes po, nasa compound pa din po siya. Oo, sa Nasa compound loob pa pa rin. din po siya ng area ng church po. Doon, Sir Mario, makikita natin yung Adoration Chapel Okay po. and yung comfort room po ng simbahan. Dito mapuno na. Yes, Oo. yes. Sinadya po talaga ito, sir, kasi pag hindi na-accommodate dun sa loob, then the tendency ng mga taga-simba, dito din sila nagsistay. Especially kung Christmas po, kung Pasko, dito, iba. Dito, You know, Tapos siguro may mga lights pa siguro. exactly yan. po, tama po, sir. Oo. So yun guys, yun ang itsura namin ni Sir dito, Sir Carlo. So, typical na talaga yung Afternoon. simbahan ay malawak. Malawak din siya. Na most likely sa mga nakikita natin sa mga simbahan sa probinsya, sa Iloilo, malalawak talaga yung kanilang simbahan, no? So ito na yung marker. Ayan guys, oh. Dito po tayo, Sir Mario, sa marker. So ito po yung patunay na Tigbawan is the venue of the first Jesuits boarding school for boys po. Ito, itinatag po ito bilang bisita ng Oto noong 1575 at naging parokya noong 1580
at naging lunan ng kauna-unahang paaralan at dormitoryo sa Pilipinas at itinatag ni Pedro Chirino po. So dati po sir, meron na pong boarding school dito sa amin, and students are being taught to speak and to write in Spanish po sir, at nagsiserve sila during the mass. Yun lang, hindi siya na-sustain since si Sir Pedro Chirino nagkakaubusan po ng mga pari, Jesuita dati. So, tinransfer siya sa ibang probinsya po. So, naiwan yung school at saka yung students, and ayun po, turn over na po tayo again sa Agustinian po sir. So, hindi na po nag-exist yung school up to the present po sir, at ito na lang po yung naiwan na marker po. So, ibig sabihin, sir, yung mga ano na yun, sa mga lalaki lang ba yun? Yes. Yung eskwelahan na yun? Yes po. Okay. So yun guys, ito yung historical marker ng Tigbawan. Ayan, makikita natin. Naging parokya noong 1580 pala, no? Yes po, sir. So napakatagal na, 1500s, 1600s. Yes, exactly po Oo. Sir Mario. So yun guys. Dito sir, wala bang na ano dito, may mga tunnel ba dito sa simbahan? Sa tunnel naman po sir, hindi kami ganun ka-equip, pero syempre, noong unang panahon po, during World War II, may mga istorya din na nag-exist na gano'n, na mula dito sa church, may tunnel papunta doon sa school, pero yun lang, hindi talaga sa na-justify sir. So, Hindi siya na talaga na itala parang naitala, ganun. yes po, Oo. hindi po Na po meron siya talaga. Yes Oo. po. So kasi syempre yung mga Hapon na gano'n rin dito no. Nag-occupy din dito no. Possible yung may mga hindi natin alam kasi wala namang ebidensya no? May walang ebidensya. So, Oo. walang naitala sa history ni Tigbawan na gano'n. So, ayun. So saan tayo sir ngayon? Pabalik na tayo sa, sir, sa plaza po. Okay, sa plaza. Alright. Okay. So yun guys, pupunta tayo dun sa may plaza nila. Kung saan, nandun din yung makita natin doon yung pasalubong area nila. And then may mga may mga history rin doon. May mga artifact na ano kami doon, nakita doon kaganina. So yun. Dito may mga painting na rin sir, ano? Yes po. So, dito sa Tigbawan po, dito po sa Tigbawan actually, lahat ng mga mural paintings, lahat ng sculptures, all about art sa Tigbawan ay gawa ng local artist sa Tigbawan. And yun, yung membro ng Taga-Tig Artist Hub po, sir. So, kami sa Tigbawan, proud kami na sabihin na hindi na namin kailangan ng artist sa ibang municipality para gawin yung arts dito sa municipality namin, kundi meron kaming sarili naming artist to do that instead, baga. Grabe no. Oo. Ang dami pala mga artist no. Ayan guys, oh. Ang gagaling ng mga taga-Tigbawan. Ayan. Actually, first time ko lang rin makapunta dito, no. Sa Tigbawan at na-explore natin. So, thankful tayo yan. Sinamahan tayo ni Sir Carlo dito sa pag-iikot dito sa malapit sa munisipyo, no. Dito pa lang sa munisipyo, guys, marami na tayong makikita. Pero may mga iba pang historical sites dito. Yes po, sir. Meron po tayong Azul Carrera Ruins. Meron din po tayong First Ambush Marker. Meron din po tayong Panay Landing Marker po. At meron din, ayun, yun na-mention namin kanina, Safe Deck po. That is our aquatic museum po na isinishowcase dito sa municipalidad po. So, ibig sabihin nito, Sir Carlo, pinapakita nyo sa amin na sa 30 to 50% pa lang ito or mga 30% pa lang ito na pinapakita ninyo. Most probably, yes, sir. 30 to 50% pa lang po ito, sir, ng mga offerings ni Tigbawan po. Pero kung pupunta sila dito, pwede nila ma-experience. Yes po. Pwede nila may experience po. Open din naman yung Office of Tourism, sir. Oo. Kung may mga i-offer pa kayo na ibang mga activity, no? Sir, Yes po. pwede Oo, silang ano kasi dito. it is our obligation po, sir, to promote our municipality po. So, ayan, lahat. Ang daming offer po ni Tigbawan. This is just the 30 to 50% ng offerings ni Tigbawan po. And now, we will be proceeding dun sa Pasalubong Center to showcase or to see din yung mga collections ng mga paintings na gawa din ng aming local artists. Okay, so yun guys, oh. Dito lang siya sa may sa may gilid ng simbahan, sa may harapan. So yan yung simbahan sa may likod natin. Habang naglalakad dito, yan, kung pauwi na kayo sa mga ninyo, may pasalubong area rin pala sila dito. And that way po, sir, proceeding na po yan sa public market na Tigbawan po. Ito po. Malapit lang po talaga, sir. Ito sir, ano to? Kumbento sir, no? Yes po, that's part of the convent. And ayun nga, nakikita pa din natin yung mga bato, yung yellow limestone po. Part of the original structure pa rin po yan. Oo, mga ruins na, no? Yes po, mga ruins na din po. So yun guys, ito yung kanilang pasalubong center dito sa Tigbawan. Pasok po kayo, sir. Oo. So dito pa lang sir, sinasalubungan tayo ng mga painting. Yes. Oo.
So ito sir, ano rin, gawa rin ng Yes po, local? ang lahat ng to ay gawa ng local artist po ni Tigbawan. So actually sir, for sale po ito. Okay. Yes, for all of sale. these are for sale po, pero yung whole proceeds will go directly po din mismo sa mga artists. So ito, at itinayo ito para at least we'll have this certain area na maipakita kung ano yung po pwedeng i-offer ni Tigbawan. Tsaka sir, ang gaganda niya. Oh, ang gaganda ng mga gawa. Oh. So 60 to 70 na po yung members ng Tagatog Artist Hub natin, yung membro ng organisasyon dito sa arts ni Tigbawan. Yung ilan are estudyante, yung ilan senior citizen na din. Pero ayun, we're still keep on encouraging students na mahilig sa arts na sumama at makigrupo dito sa Tagatog Artist Hub po. So ang dami pala sir na mga ano dito sa Tigbawan talaga, no? Yes po, sir. Even yung mga taga dito mismo, yung mga kabataan, yun yung mga nahihilig nila, yung mga painting. Yes, mga paintings po, sir. So yun guys, ito sa left side naman natin, ay makikita natin dito yung parang history, no? Yes. Ng Tigbawan na rin, and then other from Iloilo archives. Ayan. Panay Landing, and then Ilonggo celebrating the liberation of Panay, Yes, tama po. 1945. So yung mga pictures dito, sir, ito po yung exact pictures of the scenario na nangyari during World War II po. So ni-request ito sa province, in-enhance para mo-showcase it sa mga guests, sa mga bisita, at sa mga younger generation din. Gawa ng, di ba, nagsa-celebrate tayo ng holiday every March 18 of the year. So ito po yung rason bakit holiday po every March 18 of the year. So gusto natin ding ipaalam sa mga estudyante kung bakit kailangan may holiday on that certain date po. So yun guys, ang dami natin nalalaman kay Sir Carlo, no? So proceed tayo dito sa pinaka-front ng kanilang pasalubong area. Dito Sir Carlo, ano po makikita natin? Yes po. So actually yung makikita natin dito yung mga ginamit din during the war. And dito nga po, sir, makikita natin yung difference ng bayoneta galing sa Japan. Opo. Compare po dito sa bayoneta ng US. So mas mahaba pero one side lang yung blade. Dito naman sa US, mas maikli pero double blade naman po siya. Oo. So nag-gather po namin ito sa community as one of our preparation din sa holiday na meron po kami every March 18 of the year, sir. Okay, so ayun lang yung sad doon kasi nga iilan lang yung nag-gather namin sa community. Knowing na si Tigbawan has these 2 garrison during World War II na ginamit ng mga Japanese. Pero ito lang talaga yung nag-gather natin sa community. Hindi natin alam, baka meron pa sa kanilang bahay na naitago, hindi lang maipahiram dito sa munisipyo or pinag-iisipan pa nila. So hopefully in the future, dadabin din naman po, sir. Since we are preparing din naman to have a bigger museum dito sa municipality po. Sa mga makakapanood nito, no, baka may mga taga-Tigbawan. Yes po, tama po, sir. mga gusto mag-donate ng kanilang mga lumang gamit. Ayan, guys, so ito yung helmet. Okay, so aside naman sa mga artifacts na may meron po tayo dito, sir, i-showcase ko din sa inyo yung offerings din ni Tigbawan. Yung mga products din na po pwede natin makita dito sa Tigbawan po. Okay? So dito po, sir, na-mention kanina na yung paghabol or yung hablon weaving is one of the industry dito sa Tigbawan. And ito po isa sa mga produkto na naproproduce ng Tigbawan po. So this is made up of hablon. So made up of cotton, pero yung habol kasi, sir, nare-refer po natin yun dun sa manually weaving na ginagawa. Opo. Hablon po yung term. Paghabol yung term dito sa amin. And yung product, yun na po yung hablon. Okay. Hablon na po is the product. And also to share na sa LGU, meron na pong institution yan about sa hablon po, sir. Okay, so ito po yung mga products and gawa po ito ng ating mga micro, small, medium enterprises po. Yan, kung pupunta kayo dito guys, sa kanilang pasalubong center pwede kayo makabili ng mga hablon products nila. So dito sir, may mga ano rin po. Yes, mga food pasalubong- products po. Yes, this is for pasalubong din naman. Meron tayong banana chips, banana fries, and banana marbles po. Sa lahat, gawa dito sa Tigbawan po talaga. So doon, po pwede din natin ipakita sa inyo yung mga produkto pa na gawa dito sa Tigbawan, sir. Okay. Ito, Sir Mario, may mga bamboo products tayo dito. So yung ilan dito are actually ginagamit na namin pag may mga visitors kami. As tokens din sa mga bisita natin. So marami rin pala mga product, ang mga taga-Tigbawan. Ano Ang po? dami, sir. Meron po kaming 5 major livelihoods dito and each livelihood meron kanya-kanyang produkto po. And all of those products makikita din natin dito sa pasalubong. Dito sa pasalubong. Yes, po, sir. So yun guys, para at least natin masuporta natin yung mga lokal dito sa Tigbawan. Yan, pwede kayo bumili ng mga pasalubong. Ayan, Yes. si ma'am. Yes.
Okay, sa lahat po ng gustong bumisita dito sa Tigbawan, we are gladly inviting you to come visit our humble town, Tigbawan. Get to experience the warmth, the beauty, the fun, and the flavors of Tigbawan. Hello everyone! Sa ating mga turista, ating mga kababayan dito sa Pilipinas, I would like to invite you to visit our hometown Tigbawan na sa Iloilo and see our beautiful spots here. We have our heritage, yung ating mga magagandang tanawin dito. No? So, please, if you have the time to visit Iloilo, please come sa Tigbawan, sa hometown namin Tigbawan, and you're most welcome dito. People are very friendly and we have so many beautiful spots to offer to you para magiging maganda at magiging masaya ang pagbisita nyo dito sa Iloilo at saka sa aming bayan sa Tigbawan. Thank you. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching.